bukas at walang problema kay Pangulong Marcos Jr. na ilabas ang SALN, Statement of Asset, Liabilities and Network niya bilang Pangulo ng ating bansa. Ito po ay pagsunod lang para maging leader by example at yung plano at ginagawa na sa kasalukuyan ng Office of the Ombudsman na isa publiko, magkaroon ng access ang publiko at ang media para humalaman ang SALN ng lahat ng government official. At ang Office of the President, Vice President, mga constitutional body, okay, at mga local official, yan po ay sakop ng Office of the Ombudsman sa pagpapile ng SALN. Ang mga cabinet secretary sa Office of the President magpapile ng SALN. Ang mga senador ay sa kanilang Secretary's Office, Secretary ng Senado ang filing. Ang mga congressman dun din sa Secretary ng Kongreso. Pero dahil gusto ni Ombudsman Remulla nitong ganitong sistema, sumang-ayon si Pangulong Marcos para malaman ng publiko ang kanyang asset. Ito po ay naaayon sa ating saligang batas at ito rin po ang pagkakataong malaman natin kung kamusta ang naging buhay ng lahat ng opisyal ng gobyerno sa kanilang panunungkulan sa pamahalaan. Kasi kaya nga SALN yan. Taon-taon dapat ilabas. Taon-taon may record yan. Pag bigla kang yumaman at malayo sa dati mong asset, may problema. Baka nagamit ng kapangyarihan. Yun ho ang dahilan kaya dapat ilabas ito. Ito'y naging controversial dahil ng panahon ni Duterte at panahon ni Ombudsman Martires, itinago. Hindi talaga nilabas. Nagbanta pa nga nun si Martires ang sino man daw ng mga media na magtatalakay doon sa kanyang policy na huwag ilabas ang SALN, kanyang ikukontent. Nanakot pa. Katulad ng kanyang amo, mahilig manakot. Eh ngayon po, dahil demokratikong bansa tayo, may kalayaan, rule of law ang pinapairal ng gobyerno, hindi pwede kay ombudsman ang ganon. Kaya kanyang ipinag-utos na ilabas ito. Katunayan, meron na pong memorandum order si ombudsman na ilabas kung kinakailangan ang lahat ng SALN ng mga government official. So, ang gandang balita nito. Sana all at sana po ituloy-tuloy ito. Kasi napakasimple naman. Kung hindi ka umabuso sa iyong posisyon, wala kang dapat ikatakot sa iyong SALN. Kung tama yung idineklara mo na iyong asset, hindi ka dapat mamblema. Pero kung ikaw ay mandarambong, corrupt, at dinaya mo pa yung ang SALN mo, abay may problema ka talaga. Kasi bawal dayain ang SALN. Alam mo ba sa Statement of Asset, Liabilities and Network, dapat idideklara mo magkano ang pera mo sa bangko. Magkano ang ari-arian mo. Ano yung ari-arian? Bahay, kotse, lupa, pati relo, mga sapatos mo, damit mo, lahat yan. Kaya nga asset eh. Lahat ng meron sa'yo na nabili mo, dapat mong ideklara. Kaya nga Statement of Asset and Liabilities, pati yung utang mo, kung may utang ka sa bangko na kung ilang milyon, i-declare mo. Kung wala kang utang, i-declare mo. Kung meron kang kayamanan na ganito-ganito, i-declare. Halimbawa, meron kang 100 million asset, di paliwanag mo doon sa SALN mo. Na, bakit ka meron 100 million itong taong ito? At sa susunod na taon, ipapaliwanag mo ulit. Yan ay obligasyon under 1987 Constitution. Pero sa nakaraang gobyerno, hindi ginawa. Kaya ibang-iba talaga yung nakaraang gobyerno. Hindi, sila sa kanila kasi hindi rule of law eh. Shortcut ang kanilang ginagawa. Pagbabanta, pananakot, tukang aabutin mo pagka inamaras-maras sa kanila. Kaya nga daming complainant sa Operation Tukhang. Libo-libo ang natukhang. Walang due process, walang rule of law. Tukhang-tukhang lang ang ginawa nila. Kaya pati yung mga government official na mga at wala sa gobyerno natakot ng mga panahon yun. Kaya ultimo yung SALN na obligasyon ilabas at malaman ng tao hindi na pinilit kasi nagbanta nga, ikokontem pa. Wow! Lahat talaga ay may katapusan at natapos na kanilang kalupitan. Okay?
Sunod na ating pag-usapan. Ha? Mayor Benji Magalong hindi daw ho mananahimik. Abay, tama. Yan ang kailangan para labanan ang korupsyon. Maganda yan. Sana all. Yan ang aking panawagan. Huwag kang mamili, Mayor. Pinagdududahan ka na yung mga pro-Duterte or Duterte boys, hindi mo nasisilip eh. Yun lang iba ang nasisilip mo. So, tama yan. Suportahan natin. Yan ang kailangan natin. Kaya nga sabi ng Pangulo, i-open niya sa publiko yung isumbong sa Pangulo. At napakarami nagsumbong. Kasi nga, yan ang tamang pamaraan. Isumbong sa Pangulo ang mga korupsyon sa ating bansa. So, tama yan, Mayor Magalong. Ha? Kaya lang, huwag mo kakampihan, huwag yung pro-DDS, huwag mo kakampihan yung mga Duterte dahil nababansagan ka na. Kaya nga, kaliwat kanan ka, kung sagutin ka ni Claire Castro, gano'n-gano'n na lang. Kasi abogado yun eh. Abogado si Claire Castro, kaya si Claire, Undersecretary Claire Castro, abogado yun, kaya alam niya ang sinasabi niya. Hindi ka uubra doon, Magalong, hindi makukuha sa tapang yan. Kaya lahat na sinasabi mo, kaya-kaya sagutin. At dahil dito sa iyong panawagan, sinasabi mong hindi ka mananahimik, tama yan. Ituloy mo. Pero huwag kang mamili. Inuulit ko. Kahit sino. Pag mayroong korupsyon, i-expose mo. Para hindi ka pagdudahan ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at ng gobyernong ito. Ayun lang po yun. Okay. Sunod na pag-usapan ay marami pang mga nangyayari talaga sa ating bayan. Naku, sa dami ng mga dapat nating habulin. Pero at least ang magandang balita, sabi ng ICI, inuulit-ulit ng ICI, hindi lang kaso, nakatutok sila. Hindi lang pagpapail ng kaso at ebidensya sa mga korap, sa scam. Kung hindi yung pinakamahalaga daw ay yung pag-recover, pagbawi, pagsasauli ng pera ng mamamayang Pilipino. Yan ang focus ng ICI. Mabawi ang bilyon o trilyong pera dahil mahalaga yon. Pagkatapos, tuloy din ang kaso. Kaya yung mga involved dyan, magsauli na kayo. Mas mabuti pa yung voluntaryong sauli nyo kaysa kumpiskahin sa inyo. Kasi pag kinumpis ka sa inyo, ibig sabihin yan talagang na ebidensyang kayo ay corrupt. Ngayon kung voluntary, kung magkano ang nakuha nyo, may consideration pa yan. Kasi sabi nila, pagka daw voluntaryong sumurrender, voluntaryong nagsauli, baka may consideration, mababa ang kaso. Para bang admission. Di ba kaya nga sa korte, binabasahan ka ng korte sa opening? Guilty ka ba o not guilty? Di ba? Pag sinabi mong not guilty, sabihin, lalabang ka. Kaya pag sinabi mong guilty, di proseso na lang yon. Paparusahan ka pero mababaw. Ganon din yun siguro. Pag nagsauli kayo, mas magaan ang kaso. Pero pag nagtago kayo at na-recover at binawi sa inyo, mas mabigat. Ibig sabihin, intentional yung tinago. Kailangan ka pang habulin. Kalabuso talaga kayo.